Ayun na nga ho mga kababayan, dito sa video na to, pag-usapan ho natin ang interview nitong si Congressman Kiko Barzaga dito kay Ma'am Corina. At ito namang si Congressman Ortega, kesyo ginagamit lang daw ho ang budget para mapulaan ang House of Representatives. Excuse me, Balbasarado. Hindi namin ginagamit ang budget para siraan kayo. Kayo ang sumisira sa mga sarili nyo dahil sa ginawa nyo sa 23, 24, 25 budget. Kaya wag nyong paratangan yung mga kritiko na ginagamit ang budget para masiraan kayo. Kung ayaw nyong may napupulaan, tanggalin nyo na yung mga program appropriation na yan para wala tayong maraming usapan. Pero bago ho yan mga kababayan, kung bago lang ho kayo sa PH Update, alam nyo na kung gagawin. Isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga mga kababayan. Rekta ho tayo sa ating talakayan dito sa ambush interview dito kay Balbasarado. Ihandaan nyo na ho ang chani at pang shade. Anak ng toko at tanggal ang angas itong si Ortega. Hasan na yung mga mahahabang balbas, Brad? Ba't sinave mo? Nagmukha, hindi ka tuloy namin makilala kasi yung kilala naming Ortega, nuknukan ng kayabangan tapos napakarami ng mga balbas. Ibalik mo yung dating Ortega na pagka nagpipress con dyan sa House of Representatives, akala mo lahat kaya niya, di ba? Pati si Bibi Sara, hinahamon-hamon mo pa nga, di ba? Ngayon mo ibalik yung dating Ortega. Hinahanap-hanap namin yung hambugerong Ortega. Natanggal yung yabang mo mula nung naglabasan yung mga flood control project dyan sa distrito mo. Huwag kang mag-alala, Ortega. Nag-uumpisa pa lang tayo at hindi natin ito mamadaliin. Uunti-untiin natin to. Alam, kung di tayo nagkakamali, ang bumisita dyan sa lugar ni Ortega, walang iba kung hindi itong si Secretary Vince Dizon at itong si Mayor Benjamin Magalong. Sa mga susunod na video, hanapin ho natin yun at papakita ho natin yung mga sinasabi. Na yung una sinasabi nito, wala naman daw flood control project dyan sa La Union. Ito mga kababayan, makikita ho natin at dito sa video na to, parang di na nakakatulog tong si Ortega. Tingnan nyo naman ho yung mga mata niya. Mapungay-pungay pa. Pakinggan ho natin tong si Ortega. Ortega, pasok. Para sa akin, politika lang yan. Saka politika, intriga, sinamahan pa ng fake news. So, well ang Pilipino, matalino ang Pilipino. Naiintindihan nila at alam nila na ginagamit lang ito for political purposes. Ang budget po ay maayos na binabalangkas at maayos pong pinag-uusapan. At nakikita naman po natin yan sa trabaho po. Naka-live po lahat yan. Nakikita po ng tao lahat yan. Kung meron kang statement. Nakikita daw ho ng mga tao yan. Naka-live ho yan. Anak ng toka. Ortega, wag na tayo maglokohan dito. 23, 24, 25 budget. Naka-live naman yan eh. Nakikita naman ng mga tao yan eh. Pero pagdating doon sa implementation, yung mga program appropriation, doon na nag-uumpisa ang mga milagro nitong si Zaldico at nitong si Martin Romualdez. Kaya wag mo kaming paandaran na kesyo. Naka-live naman yan eh. Naka-televise naman yan eh. Nakikita yan ng ating mga kababayan. Loko-loko. And about sa budget, at yun nga, sabi mo, fake news on budget intended to push for restoration of BP's confidential funds. Can you elaborate po? Bakit? Teka lang, anong restoration of Vice President Sara in confidential budget? Ano mga tanga ba talaga kayo? Anak ng tokwa, wala na. Wala na si BP, hindi na magkaka-confidential in intelligence fund yan. At kaming mga mismong taga-suporta niya, kami na mismo magsasabi, kung bibigyan ka BP, wag mong kukunin. Di ba? Hindi yon. Kaya yan ang fake news. Ito tanto naman mga media na. Kasi tingin nyo ba kahit bigyan si BP kukunin niya, hindi niya gagalawin yan. Yung huling confidential fund niya, hindi na ginalaw. Mangulang niya kayo kung ano-ano na naman Ortega, yung chani talaga pagka ako nagalit mo, ilalabas ko na talaga yung chani. Lang niya ka. Ano po ito naisip? Well, nasagot ko rin siya kahapon, no? Kasi sabi ko nga, from the House, from the Senate, pati yung ating executive department, sinabi naman po nila na wala pong ganyan, na wala pong blanco o kaya anumang pinapasa dyan na hindi kompleto. Medyo talagang fake news talaga. Hindi ko alam kung anong intention nila. Walang pinipake news. Walang intention, wala kami sinasabi na kulang-kulang. Ang sinasabi namin dito, ilabas nyo yung si Lizalde ko. Ipaliwanag niya sa sambayan ng Pilipino kung anong pinag-usapan dun sa small committee. Okay? Pauwiin nyo dito si Lizalde ko. Wala tayong maraming usapan, anong blanco-blanco. Tapos na yan, yung nasa Korte Suprema na yung usapin na yan. Dapat matagal na nagka-oral argument dyan, hindi natin na malaman kung ano nangyari dyan sa ating Korte Suprema. Alam naman nila kahit sila, alam nila mayroong problema itong 2025 budget. Pero nasaan na ang ating Korte Suprema? Hindi natin malaman.
Pinanumpa pa nila itong si Boying Remulla, di ba? Kaya ang atin dito, wala ho tayong pinipake news. Walang linalabas, wala tayong tinatanong dito ng mga kulang-kulang. Walang ganun. Ilabas nyo si Zaldico, pagpaliwanagin nyo siya kung ano ang pinag-usapan dyan sa Small Committee Ortega. Kasama ka ba doon? But again, maybe it's to create, as usual, to create, to divide, to create politics. Saka, sabi ko nga po, that is tignan mo, dahil ikaw wala ka lang magawa sa La Union, ginawa kang congressman. Anong to create politics? Brad, nasa politika kayo. Hindi nyo ginawa ang politika, pumasok kayo sa politika. Yan ang problema. Pagka ikaw patambay-tambay lang sa bahay at wala kang magawa, bigla kang ninombrahan ng yung mga magulang na biglang tumakbo ng pagka-congressman. Gumagawa ng politics nasa politika kayo. Langya ka, sarap mong bunutin ng tsaniin yung mga balbas mo eh. Magalit no. O sige nga PH, pakita ka, bunutin mo nga ako talaga matapang ka. Joke lang, ikaw naman oo. Mga ibang bubunot dyan, di ako. a very unfair and irresponsible statement. That's fake news. Hindi, tanong ko lang, ba't parang wala kang tulog? Ba't wala kang tulog? Sige nga, yun na lang sagutin mo. Wala tayong maraming pag-uusapan, ba't wala kang tulog? Para sa budget. Kung titignan mo, syempre, baka gusto nilang ma-restore yung mga budget na na-slash. Politics, it's really about politics. Talagang, syempre, kung ano ang trabaho at ginagawa ng maayos ng administration, yung mga detractors saka yung mga hindi po pabor sa administration, definitely, taliwas po yung kanilang opinion at saka kanilang mga ipapakalat. Hindi naman ganun yun. Ito naman si Ortega. Yan ang fake news. Ang pinag-uusapan lang ho natin dito kung anong nangyayari sa administrasyon. Yung realidad ng politika sa Pilipinas. Wala ko tayong pinapakalat na kung ano-ano dito. Napakarami ng mga ghost project. Fake news o hindi? Si Elizalde, napakaraming insertion sa 23, 24, 25 budget. Fake news o hindi? Walang ganun. Hindi nyo pwedeng sabihin fake news yung mga yon. Nagtatago nga yung mga panahon na to, itong si Elizalde. Fake news o hindi? Kung di siya nagtatago, ba't di siya umuwi? Wala tayong pinapakalat na kung ano-ano dito. Since December 2024, nagsusumigaw na yung mga abogado na may malasakit sa ating pamahalaan. Sinasabi nila, falsifikado ang 2025 budget. Ano sinasabi nyo? Hindi, walang ganon. Ministerial na lang yung paglalagay ng kung ano-ano dyan. Ngayon nagkalitaw-litaw, meron pala talagang problema ang budget. Pero ang presidente, linilito tayo. Siya daw ang nagbulgar ng mga kalokohan sa flood control project. Alam mo masasabi natin doon? Julul. Anak ng tokwa, anak ng tokwa, sa tingin ko, kung walang bagyong dumaan sa mga nakalipas na buwan, di ka pa nagsalita, walang yaka. Tuloy-tuloy lang ang kaligayahan nito mga magnanakaw na to. Ang nagbulgar, ang Diyos ng tadhana. Siya ang nagpalabas ng napakaraming tubig na nanggagaling sa langit, para mamulat ang mata ng ating mga kababayan na mayroong nangyayaring napakalaking nakawan dito sa bansa na to. Pero huwag mo sabihin na ikaw ang nagbulgar, ikaw ang naglabas ng issue na yan. Alam ng sambayan ng Pilipino na mayroong problema sa mga proyekto na yan. Maybe you would assume na ganun, pero it goes sa entire budget siguro. Ginagamit na lang po yun for politics. Pero sir, sa tingin nyo ba, may bearing pa kaya to? Kasi 2025 na at i-implement na yung budget Wala. Siguro for traction purposes, for politics, sabi ko nga, gagamitin nila yan para sa politika nila. Pero anong message nyo sa mga kababayan natin, sir, na nag-worry, bakit nagkakaroon ng problema dito, may mga issue pa sa budget? Lalo na yung baka nag-worry sa mga programs and projects ng government, mag-aapektuhan po ba sa mga ganitong issue? Well, ang Pilipino, matalino ang Pilipino. Naiintindihan nila at alam nila na ginagamit lang ito for political purposes. Matalino ho mga Pilipino. Ang panawagan ngayon ng mga Pilipino, uwi si Zaldico. Diba? Panagutin si Martin Romualdez. Diba yan ang panawagan ngayon, matatalino ang mga Pilipino. Alam nila kung ano nangyayari sa ating bansa. Alam nila kung anong klaseng kabuktutan ang nangyari dito sa 2023, 24, 25 budget. Hindi nyo basta-basta mabobola sa mga ini-interview nyong merong balbas. Wala. Hindi porket may balbas yan, papaniwalaan namin yan. Diba? May balbas din naman si PH .
Pero yung iba dyan medyo diskumpiyado pa, okay lang. May kanya-kanya tayong pananaw. Pero ang atin ho dito, ipagmamatigas natin na tayo ay nasubaybayan natin yung mga kabuktutan na nangyayari dito sa administrasyon na to. At hindi ho tayo basta-basta masusway-sway nitong mga interview nitong mga balbasaradong kamukha ni Ortega, okay? Pakabahin mo yung balbas mo, pre, yung ganito kahaba, yung magmumukha ka ng ermitanyo. Baka doon, may maniwala sa'yo kahit 2-3 Pilipino. Ang budget po PH, ba't galit na galit ka dyan sa balbas ni Ortega? Wala lang eh, parang ginagaya niyo yung style ko eh. Yung mga balbas ko, feeling ko talagang kinokopya niyo eh. Di ba? Ginagaya niyo yung style ko eh. Diyan lang ako kay Ortega nagagalit, diyan sa paggaya niya sa ano. Pero yung ibang mga gumagaya sa atin, okay lang yan. Ng problema yan. Pero wag lang yung balbas ko. Gayahin niyo na lahat, wag lang yung balbas ko. ay maayos na binabalangkas at maayos pong pinag-uusapan. At nakikita naman po natin yan sa trabaho po. Naka-live po lahat yan. Nakikita po ng tao lahat yan. Saka makikita niyo po, actually hindi po ako part ng BICAM, hindi rin po ako part ng APRO. Pero nakikita niyo naman po kung paano kami magtrabaho dito sa House of Representatives. Ang importante, yung katotohanan at syempre, nagtatrabaho po tayo. Nagbe-benefit ito sa nangyayaring issue on the budget? Nagbe-benefit sa issues. Syempre, sabi ko, they're creating division. So, pag alam niyo po, 16 years na ako sa politika, hindi ko naman po sinasabing alam ko lahat, saka matagal na ako dito. Pero syempre, it works for them kung may controversy. Hindi porket 16 years ka na sa politika, yung IQ mo pang 2 taon pa lang, eh wala ka pa rin kwentang politiko. Binibida mo yung 16 years mo, anak ng toka. Kung panuorin ka namin maglaro sa politika, bro, di ka mukha 16 years old sa politika eh. Diba? Mukha ka lang pinabili na suka ng tatay mo dyan eh, yung Ortega mong ama. Anak ng toka, oy Ortega, oy, wow, takaw sa representative, tapos na termini ko, ikaw naman po. Yun ang ano namin, kita namin sa'yo, yung tipong napag-utusan ka lang, para lang hindi mabitawan ng pamilya nyo yung La Union, kaya ka nandyan. Hindi, mamaya ka na, Congressman Kiko. It works for them kung may problema, but it doesn't help the Philippines. So, para sa akin, politika lang yan. Saka, politika, intriga, sinamahan pa ng fake news. So, sana po, itigil na po nila yung mga ganyan. Hindi po nakakatulong. Sir, what made you Nakakatulong. see na Brother, nakakatulong yung balbas mo? Yan ang hirap dito. Diba? Yung nakakala mong nakakatulong, eh hindi pala. Oh, sinasabi ko sa'yo eh. para ma-restore yung PH, ba't pagka ginagawa mo na ng reaction video tong si Ortega, bakit talagang palong-palo ka? Eh kasi ang mama na yan, ang angas-angas yan kay BP Sara. Nung young guns pa sila, akala mo kung sino kung makabanat. Diba, napaka-sarcastic pang sumagot niyan pagka may tanong about kay BP Sara. Nasa na yung mayabang na Ortega? Nasa na siya? Namimiss ko na yung napaka-sarcastic na sumagot na Ortega sa mga tanong ng media about kay BP Sara. Nasaan na yun? Langyang yan. Di ba? Oo. Eh kami, as usual, consistent. Kung ano yung atake namin dati, ganun pa rin. Walang nagbabago. Pero yung mga bumabanat kay BP Sara na mga aangas na young goods, mukhang walang tulog ngayon. presidential funds ng OVP. Kaya nagbabato sila ng mga alegasyon doon sa 2025 budget. Hindi Teka lang, madam. Ano mo? Ay baka pinapatanong hindi po imposible na ganun. Posibleng ganun yung Ibintang natin lahat kay VP Sara. Madam reporter, ibintang nyo na lahat kay VP Sara. Kung bakit binabato ng kung ano-ano yung budget, 2026 budget, hindi dahil sa mga flood control scandal, dahil sa budget ni VP Sara. Ang tatalino nyo talaga, mga walang yaka yung sa media. Kaya binabatikos ang 2026 budget dahil kay VP Sara, hindi doon sa mga flood control projects na skandalo ngayong mga panahon na to. Ang tatalino nyong magtanong, mga walang niya kayo, ang sasarap sa pagsasakalin niya mga mic nyo na yan. Diba? Ang tatalino ng tanong nila. Kaya ho ba binabanatan ang 2026 budget dahil ho ba to tinapyas sa budget ng Vice President Sara Duterte? Anak ka ng Petrolero pa to. Sa kabila ng iskandalo, itong si Elizalde ko, itong si Martin Romualdez, ibibintang pa rin kay BP Sara. Palakpakan ho natin ang mga matatalinong media. Kaya wala nang gustong manood ng mainstream media sa Pilipinas dahil sa, anak ng toka, mga bayaran. Mga bayaran kayo. Mga walang niya kayo. Diba? Yun ang realidad.
Yun ang hindi magawa ng mainstream media dahil nga meron silang mga boss na hawak-hawak ang mga liig nila sa bawat pagtatanong nila. Dahil pagka yan tinatanong mo, hiwalay doon sa prinsipyo ng network mo. Anak ng toko, hindi ka na makikita sa field kinabukasan. May kalalagyan ka. Doon ka sa Bartolina magtrabaho, Brad. Anak ng Petrang Garapata, wala nang field job para sa'yo, field work sa'yo. Wala nang interview sa'yo. 15 minutes na tong si Ortega, alis na tayo. Punta na tayo kay Congressman Barzaga. Kaya kakagigil lang ho kasi. Hindi mo ba kayo nanggigigil? Di ba yun ang gusto nyo sabihin? Di ba? Yung mga mainstream media na to, ang kukups ng mga tanong nila. Sa kabila ng mga skandalo sa flood control project, ngayon binabatikos ng ating mga kababayan ang ginagawa nilang budget dyan sa House of Representatives. Ibibintang pa rin kay VP Sara, kakapal ng mga pagmumukha nitong mga to. Intention or hindi, pero ganun kasi agad yung i-assume mo eh. Kasi anong rason na maglalabas ka ng mga dokumento na hindi naman po reliable yung source at mga dokumento na may mga blanco at may kulang-kulang naman na pirma. Siyempre, hindi ko alam. Baka pinulot lang po sa basurahan yun. Yung mga hindi na kompleto na papeles, saka mga hindi. Siyempre, kailangan certified copies po yan. And alam po natin. Okay na, Ortega, certified na, okay na. Winner ka na. Diyan pa lang sa mga balbas mo na yan at yung mata mo na mukhang walang tulog. Dati ang sigla-sigla ng pagmumukha, Brad. Pag nakikita ka namin sa video, para kang artista. Yung tipong balbas mo, kapal-kapal, para kang Sparta no? Para siyang susugod sa gere, yung susugod sa laban, yung mga Spartan. Napanood niyo ba yung movie na yon? Yung 300, para ho siyang ganun, no? Kapal-kapal ng balbas niya. Para talagang didigma siya Pero anong nangyari? Mukhang wala kang tulog. Inaalala mo ba yung mga flood control project dyan sa La Union? Huwag mo na isipin yun. Huwag mo na isipin yun, okay? Let's move on. Don't worry about it. Okay? Matulog ka. Baka magkasakit ka niyan, okay? Matulog ka na mahimbing. Yung pinakamahimbing na tulog. Ito, rektaho tayo dito kay Congressman na kay Idol. Handa Kiko na ba Barzaga. kayo? Handa na kaya si Congressman Kiko Barzaga of the 4th District of Cavite sa ating mga Palakpakan. tanong. Ayan. Corina meets Kiko. O ano? Is that your... Pinapanindigan mo talaga yun? Yun yung Ano? political slogan ko. Pusa kami Diba dalawa may niyan, pusa. mga, ano sila, may mga tagline sila. Yung sa akin, Ganon. Okay. So, naintindihan na yan ng constituency mo. well, yung mga pusa doon, naiintindihan nila. Pero yung mga tao, hindi na masyado maintindihan. Hindi masyado. Pero, sa kagaganyan mo, you were elected into office. Yes. Oo. Na walang daya. Sino ba ang kalaban mo? I guess, Mga, go ahead. what? You're saying No, I something. guess, malakas ka talaga or malakas yung ugong ng inyong apelyido doon. Siguro yun din yun, kasama din yun. Kasi, nung tumakbo ako for Congress, 6 years na akong incumbent city councilor. Tapos yung mga kalaban ko naman, wala man masyado kasi kadalasan yung mga nakakalaban ko for city council, for Congress, yung mga lagi nang tumatakbo doon tapos natalo lang naman sila. So every 3 years nag-iipon sila and Okay. wasting their money. Okay. Well, they're trying. Okay, That's okay. good to see. What do you think about political dynasties? Because I think many of your family members are in office. Not that it's illegal. Of course, it's totally legal. Kaya nga, nakaupo sila ngayon. Pero what do you think about that? Well, its legality is actually a controversial topic because as per the Constitution, the Constitution is as a stance against political dynasty, but it's not it does not enact upon itself. So it needs an implementing law from Congress, which does not exist. Kaya technically, unconstitutional, it can be considered unconstitutional in a way, pero it's only unconstitutional if there's already a law that states that it's not allowed, and it's still not defined. There's no perfect definition of political dynasty. It seems like the spirit of the law is that political dynasties should not be allowed. Yes. But there are no implementing rules and regulations, right? Because Congress has to enact it. Yes. Sa ngayon, wala pa yon. Wala pa. So kumbaga parang palagay mo, ayaw rin i-enact ng Congress. I mean, madaming matatamaan doon. Maraming So, tatamaan. and no one wants to be the person who
removes the jobs from all of his colleagues, di ba? Just like, Ayaw mo maging yes. rason kung ba't unemployed lahat ng mga kaibigan mo, lahat ng mga kasama sa Kongreso. So, Correct. yes, no one wants correct. to take the first step to doing that. If someone were to introduce the idea in Congress, would you support it? Well, it depends on what form of political dynasty they would introduce, because there are many different types of political dynasties in Congress. There are congressmen with one or two relatives in Congress, congressmen like me who has no relatives in Congress, in both the lower house and the upper house, but have relatives in positions in terms of local politics. Tapos may mga iba naman na, for example, like Tulfo, where they have 2 in the Senate and 1 or 2, I believe, in the lower house, where it's much larger. Like, for example, current Speaker Boji D has around 9, I believe, members in Isabela and in national government as a family in elected positions. So it depends on the regulation. Depends on what form of regulation. Kasi hindi naman natin nasabi na strictly anti-political dynasty ako or strictly pro-political dynasty ako, because there are many different versions of political dynasties and there are many different scales of political dynasties. Okay. Your father was a long time a public servant, right? Yes. Galing yan, magaling si PD PD. Barsaga. Kung So, PD. ginusto talaga niya na maging congressman ka? I mean, parang ganun din. Kasi I actually suggested that, I run for office. Then he's like, okay. Totoo. Yes, because like, Pero ako sigurado ako base sa nagiging galaw nitong si Congressman Kiko Barzaga, kung sakaling buhay itong si Sumalangit Nawa, itong kanyang nasirang ama niya si Congressman PD, kahit nataliwas kung si Kong PD ang congressman ngayon, sabay sa Agus yun, sa administration yun sigurado. Kung anong ginagawa nitong sila Remulla, itong sila Martir Romualdez, malamang sunod sa Agus yun. Laging sa administration yun eh. Pero kahit na gano'n, nakikita niya yung kanyang anak na to, kung sakaling buhay siya, na yung pagtingin sa kanya ng ating mga kababayan. Sabihin nyo ng medyo weird o kung ano pa man. Pero isa ito sa mga politiko na ngayong mga panahon na to, na kung saan kahit na ganyan siya, kung the way na mag-act siya, magsalita siya, yung nabu-voice out niya, ika nga na tawag dito, na re-representa niya ng maayos kung ano yung hinaing ng mga ordinaryong Pilipino. Kaya ang daming, kahit na ganyan siya, ang daming believe sa kanya eh. Di ba yung mga bata, pinaparody yung ano niya, yung ginawa niya kay, ang tawag dito, kay Sandro Marcos, di ba? Ganun ginagawa nila. Ibig sabihin, na ano niya nakuha niya atensyon ng mga kabataan, ng ating mga kababayan. Kahit na kung ano-ano sinasabi sa kanya, na unwell siya, kesyo ganito yan, kesyo ganyan yan. Pero yung hinaing nakuha niya na naririnig sa kanya ng mga kababayan natin, yung mga hinaing nila sa gobyerno nitong si Marcos Jr. Kaya di ko tayo magtataka kung isang araw biglang maging senador. Hindi ko tayo magtataka. So totoo lang Pero ang aking choices like itong si Soto, Ping Lacson, Tik Gordon, Kiko Barzaga. Kiko Barzaga ako all the way. Nilinaw ko na ho sa inyo Kung sakali, kumpleto na slate ko. Ngayon kailangan ko magbigay ng isang boto. Isang boto na kung saan para lang hindi makapasok itong si Soto, itong si Ping Lacson, itong si Dick Gordon, itong si Erwin Tulfo, Raffy Tulfo, at itong si Congressman Kiko Barzaga. All the way, Congressman Kiko Barzaga, ikakampanya ko siya umaga, tanghali, gabi, madaling araw, sa lahat ng oras. Kayo naman, sino ba naman, di ba? Tatayuan ho niya kahit walang sasantuin yung bata na yan. like, because in our line of work, in politics, it's very hard to find people you can trust. And trust is one of the most valuable commodities in politics. And one of the people you can trust most is your own family. Okay. So, pag alam niyang may kamag-anak siya within the city council, it will let him rest easy and focus on his work in Congress. Pagkausap mo naman si Congressman Kiko, malinaw naman at matino, Pero talagang palabiro ka lang talaga? Medyo crazy talaga. Teka muna, mahirap yan. Baka ikaw ay ma-quote. Ma? The headline, I admit I'm crazy. Ano ka ba? Hindi, okay lang yun. Okay lang yun? Lagi naman ako may mga ganong controversial na headlines. Really? You don't mind? Yes, kasi pag iniisip nila na crazy ako o siraulo ako, tapos makita nila yung mga interviews, yung mga stances ko on political issues, doon nila maiisip na
kailangan ba natin talagang pagkatiwalaan ang sinasabi ng media o kailangan ba nating should we Magaling. view the media as just another source of information that we must also Magaling na scrutinize? bata. So, kumbaga, feeling mo, you will survive all of the bashing. Kasi pag may nag-release ng mga ganong headlines, di nila ako sinisiraan. Ang sinisiraan nila yung sarili nila because they're the type of people who will misinterpret a quote and make it seem like that's what it means. Okay, so, kumbaga, you stand by everything that you do. Like, for example, yung magpo-post ka na marami kang hawak na pera, Yeah. you don't see anything wrong with that? Well, the time back then, I didn't see anything wrong with it. And right now, I still don't see anything wrong with it. Because, Kasi ganun talaga ako. I'm proud of masaya ako na marami akong hawak na pera nung panahon na yun. So, pinost ko. nanalo ka ba ng sweepstakes doon? Saan ba galing yung Hindi, pera bigay na lang yun? sa akin ni Kong PD. Ganon. Oo. Parang Christmas bonus o bonus ng, baka birthday ko. Oo. Pero yung depende kasi yun. Pag small amounts, usually yung mga, yun yung binibigay niya for Christmas or birthdays. Or minsan pinagsama na Christmas and birthday. Pero ngayon, pumipreno ka na rin. Pumipreno ka na rin sa ganong klaseng mga post. I mean, in the light of developments. Well, may ethics complaint ako. So, wag muna. Hindi, pero Wag I'm muna. still Correct. open pa rin ako mag-post ng mga ganong klaseng content kasi wala lang talaga akong opportunity kasi masyado na ako nakafocus on the national issues ngayon. Pero siguro, kung magwe-withdraw ako ng pera sa Congress ngayon, mas mayaman na ako since congressman na. Okay. Hindi, baka mag-post ulit ako. Siguro pag Okay, nanalo na, pag nakulong na si Romualdez, magpo-post ulit ako ng... O, pag-usapan pera. natin yan mamaya. Okay. So, Pag nakulong sila. Iba ang mission nitong bata na to. Yung mission niya na yan, yan din ang mission ng bawat isang Pilipino na naghahanap ng accountability sa lahat ng pagnanakaw na nangyari dito sa administration na to. Makulong yung mga dapat makulong. Sino ba yung mga dapat makulong? Alam nga naman, nagkaroon ng problema sa budget. Anak ng towa eh. Di ba? Ang bihira. Yan. categorically, Okay. you're saying you're not crazy. You have no mental issues. Yes. Okay. Are you willing to go through some kind of assessment? Parang yun ang gusto nilang mangyari, ano? Well, technically, I'm not saying it categorically. I'm saying it literally na I do not have any issues with my mental health. Kasi I have an LTOP. Alam mo yung LTOP, yung license to own and possess firearms. I have that. Okay. And you have to And go through you have to go through a neurological test for that. Oh. So, actually, baka ako nga lang yung may, and also for the reservist, kailangan mo ding pumasok sa neuro para, may neuro requirements din para doon kasi, syempre, hawak ka ng mga baril doon. But like, our weapons are old, Cold War era M16s. But they're still They can still perfectly- fire a shot. Oo. Most of them can still fire shots. Okay. Even if they're ancient. Yun din Oo. kasi yung naging problema namin sa reserves eh. Halos kulang na yung supply namin ng ammunition. Kaya nababalitaan may mga planong ammunition factory. dito Okay. kasi. So, We're getting off so topic. that is the proof that there is nothing wrong with your mental state. Yeah. I mean, technically, that should be a proof. Hindi ko alam kung like actual proof yun because I'm not a licensed psychiatrist. But so far, if they trust me with firearms, then I don't see why the people should not trust me with government. Ayun. Okay. Sa pool, palakpakan si Congressman Ortega. Napakaganda ng argumento niya kasi euro yun eh. Bago kayo makahawak ng armas, hindi ho kayo pakahawakin kung wala kayong neurological examination o neurological assessment o di ba? Hindi ho. Kailangan yung dumaan sa mga proseso na yan. At kung nakalampas siya, pasado siya, yung mga nagsasabi na unwell siya, kayo magpa-neuro, kayo magpatingin sa mga doktor. Kasi sometimes, some people will be accused of having AIDS, so they're going to have an AIDS test, Oo. you know, or in your case, you don't feel that it's necessary. Okay. Well, okay. So, what about, paano naman yung panukala ng ibang congressman na dapat daw magkaroon na ng mandatory mental health test or psychological test for everyone who wants to serve the public? We already have that for the armed forces. So siguro, kung sakaling magkakaganon, ako lang yung
isa sa mga hindi kailangan for elective of, isa sa mga, isa lang ako sa mga hindi na kailangan kailangan. mag-go through nun kasi meron na akong ganun sa LTAP at sa nung nag-reserves ako. So, But for everybody else, you think okay everybody lang? else, well, I mean, yes, because it's also, ang problema kasi baka ma-politicize yung issue pag ganyan since, for example, misdiagnosis. Also yung sa psychiatric, we're not a country that heavily focuses on mental health and is not one that heavily understands mental health. Kaya mangyayari dun, if, for example, they are diagnosed of like a certain, like small amounts of neurodivergence, like mild autism or mga bipolar disorder, but treatable, where they can still serve the public, di ba kaisipin agad ng mga politicians contentious, na kumbaga. bawal yun? Maraming gray area. Because there are plenty of people who are perfectly capable of functioning in society despite having mental health conditions and creating, pag sinasabihan mong abnoy ang isang tao dahil lang iba siya or dahil lang may mental health condition siya, you're creating a society that's inherently hostile to neurodivergent people and that's not what we want to do. That's a new word, neurodivergent. I wonder if I fall under any category there. Okay, It's possible neurodivergent. kasi madaming mga Parang iba-ibang LGBTQIA+. interpretations. Yes, parang ganun siya actually. Okay, so yung pagiging creative, malikhain ng iyong isipan, Yes. lalo pagka ikaw ay ini-interview, alam mo naman kung kailan ka dapat magseryoso. At alam mo rin correct. kung kailan ka dapat yung nagbibiro o katanggap-tanggap yung pagbibiro. Yun nga nakakabilib dito kay Congressman na Kiko Barzaga. Kahit anong sabihin nila, merong time na ano siya, yung tipong di mo alam mo pagka kung kailan mo siya siseryosohin eh. Pero pagka ganito na tono niya, pag nagsasalita siya, talaga kaseryoso mga sinasabi niya. Tipong mahusay pa siya doon sa mga tumanda na lang na walang pinagkatandaan sa politika. Mo. So you know the difference. Oo, pero ang problema kasi doon, yung ibang tao, iniisip nila na kailangan seryoso ako sa gantong sitwasyon, pero ako isipin ko na hindi ko kailangan seryosohin ito. Tapos doon kami nagkaka-issue. Kasi pag masyado kang seryoso, edi parang hindi ka na magiging totoo sa sarili mo. Lalo na pag kailangan kong seryosohin ang isang bagay na hindi ko naman siniseryoso. Oo. Hence the complaints. But ngayon, may mga reklamo sa'yo and sa totoo lang, umalis ka na ng majority block and you also resigned from NUP? Yes. Right. So you are now like an independent. Okay. So how's that going for you? Masaya siya kasi I can do whatever I want. Pwede kong sabihin kahit anong gusto kong sabihin. And that is unrestricted truth. Such as saying that very clearly and loud that Speaker Martin Romualdez is corrupt. Ano ang basis mo? Ano ang basis ko? For saying that. Firstly, his so una sa lahat yung connection niya kay Zaldico and yung connection din niya kay President Marcos. Hindi siya, kasi there are many forms of corruption. Iba-iba ang mga pagkakaintindi natin sa corruption. At para sa akin, corruption by incompetence is equal to corruption by theft or by actual malicious intent. So kung corrupt siya dahil nagnakaw siya ng pera, edi corruption yun. Pero kung corrupt siya dahil hinayaan lang niya tayo manakawan ng pera, like dang billion. Big brain. That's also a form of corruption. Kasi siya yung nasa posisyon na yun tapos hindi niya pinigilan yung mga congressman na nagnakaw ng 100 billion. Either way, dapat siyang makulong dahil doon. So kumbaga parang, but you're aware that everything, lahat ng mga akusasyon laban kay Senate President, dating Senate President, dating Speaker of the House, will have to be proven in court. Yes. At hindi lang dahil pinangalanan sila ng mga contractors? Pero ang nagiging problema kasi doon, at nakakita ko din with the Filipino peoples, wala na silang tiwala sa justice system natin. And especially ngayon, ang dami nang gustong pumunta sa Forbes Park o sa Malacanang at gayahin yung nangyayari sa Nepal. The people are angry at wala na sila talagang tiwala na makukulong or mapapanagot yung mga corrupt officials na involved sa DPWH flood control anomalies. Bakit pati si presidential son, Congressman Sandro Marcos? Actually, kilala ko si Sandro Marcos. Imposibleng walang alam yan. And
susunod na yan na i-investigahan natin. Ganun ba? Ikaw ba mismo nag-iimbestiga ka? May legal team ako, tapos may mga ibang congressman din akong part ng reformist bloc namin na nagko-contribute din ng mga alam nila doon. Tapos yung mga iba din, mga dating supporters ni Marcos na gusto nang lumaban sa kanila, nakita na palubog na yung Marcos administration. Kasi, well, to be perfectly honest, nakita mo naman yung nangyayari sa military na ngayon. Posibleng anytime magkaroon na ng people power at matanggal na si Marcos. Are you for a revolutionary government? Anything that can bring justice to the people, I'm for that. Kasi pag malalaman natin na it's very likely na protector talaga si Marcos kay Romualdez, kay Sandro Marcos. So if President Marcos cannot do his job properly, then yes, I'm definitely for removal of his position. Okay. But do you give him credit for starting it all? You had a comment about that earlier. Yes, he did not start it all. At that point, alam na ng mga tao na may mga problema sa flood control anomalies. Alam na nila na maraming magnanakaw sa DPWH. Sinabi lang niya yun para siya yung mabigyan ng credit. But like as I have said and as the people have said, hindi siya wala talaga siyang ginagawa doon. He's not doing anything. It's been months. Tapos wala pang nakukulong. Wala pang yung investigation tuwing may magsabi ng Martin Romualdez. Yun yung i-investigahan nila, imbes na si Martin Romualdez. Kaya wala talagang tiwala yung mga tao sa administrasyon ni President Marcos. At alam nilang hindi makukulong si Martin Romualdez habang si Marcos ang presidente ngayon. So itong ganitong mga pronouncements mo, yan siguro yung basis why they think it is enough to construe inciting to sedition. Yes. Because Ganun ba yun? Oo. But I'm not I speak for the people's sentiments. Ito ang nakita ko na sinasabi ng mga ordinaryong tao, ng mga mamamiyang wala ng tiwala sa gobyerno ngayon. And if that is inciting to sedition, then I will willingly go to jail for that and be imprisoned. Kasi yun talaga ang nakikita ng mga tao. At kung lahat na magsasabi nun ay inciting to sedition, edi maubos na tayo sa Pilipinas. We'll run out of citizens if we were to say that because everyone is saying the exact same thing. Martin Romualdez is close to President Marcos, and as long as he is close to President Marcos, he will never go to jail or face justice for any of his actions. Okay. And the same applies to Zaldico, to Sandro Marcos, or to anyone who could also be possibly involved. But is there a trail to Congressman Sandro? Well, just as how Zaldico, dahil may pwede bang English into kasi, just how Zaldico has a trail to Martin Romualdez will have a trail to Sandro Marcos. Kaya kailangan nilang i-defend si Martin Romualdez kasi pag nahuli na siya, si Sandro Marcos na ang susunod. Kasi siya yung House Majority Leader, siya yung pumili kay Martin Romualdez siya yung nagsabi na iboto si Martin Romualdez at siya din yung pumili kay Bogie D para maging House Speaker. Kaya siya yung next na magiging target kung sakaling mahuli na si Sandro. Siya daw, patatawagin na daw siya sa Senado, Speaker Martin Romualdez. Ano ang tingin mo doon sa naging talumpati ni former Senate President Chis Escudero? Kaya yung naging statement niya? Oo. Well, I think he said what a lot of people already know. I mean, alam naman natin na may involvement si Martin Romualdez dyan. Imposibleng walang involvement siya. So, that's good. And I hope the other senators will have the bravery. Hindi ko alam kung ano yung meron kay Martin Romualdez na takot yung iba. But it's what we need to do for the people. And if we do not catch Martin Romualdez or anyone, kahit nga si Zaldico, hindi mahuli. If we do not catch anyone, then this will happen again because parang sinasabi natin na okay lang magnakaw kayo kasi hindi naman kayo mahuhuli. Basta huwag kayong umuwi ng Pilipinas. At mas lalong lalakas yung loob ng mga buhayan na magnakaw sila, mga congressman. So if you are pro-Martin, are you necessarily anti-Cheese and vice versa? Hindi naman, kasi hindi naman siya based on political colors. You can want justice for... Wait, teka lang, what do you mean anti-Cheese? If you are anti-Martin, are you necessarily pro-Cheese? Or vice versa, if you are anti-Cheese, you are necessarily pro-Martin? Technically, hindi naman siya based sa political colors, but at the same time, kailangan mo din you have to be pragmatic on these matters. So, hindi naman na ang uunahin natin yung pinaka-corrupt and
malapit na danger sa atin. Okay, so kung sakaling may issue din si Cheese or nagnakaw din siya, we can investigate him, but the money that he has stolen would be barya lang yun kumpara sa nanakaw sa DPWH flood control project. So pwede nating huliin siya after natin mahuli yung mga iba. So kumbaga lahat kailangan managot. Yun ang right now we have sinasabi to mo. catch the biggest problems. So you're saying that get the biggest fish The biggest first. crocodile first. Crocodile nga pala, Biggest hindi pala crocodile. fish. Piranha. Ayun. Okay. Nanawagan ka nga ba talaga na sunugin ang Kongreso during the rally there? Sabi ko, well, technically, wala ako sa rally, so wala akong sinabi doon. Pero ang sinabi ko, wag niyo munang sunugin. Parang joke-joke lang. Kasi magsasalita pa ako, pero hindi naman ako pinayagan sa privilege speech ko. Kaya, kung susunugin nila, di, not my problem. Kasi may ethics complaint din na ako plano nila akong tanggalin sa Kongreso. So, kahit naman sunugin nila yun, wala na ako doon by that time. Or, You're ready to be extricated from Congress? Kasi I mean, like, sila naman yung may hawak ng Kongreso, sila Martin Romualdez, Sandro Marcos, kaya kung plano lang tanggalin ako through ethics committee, then posible din yun. What will happen if that if that happens? Who will take over for your district? Possibly re-election siya. So baka pwedeng tumakbo si Mayor Jenny. I'm not sure about incumbent officials, pero posibleng tumakbo si Mayor Jenny or isa sa mga dating mga kalyado. Pero siguro si Mayor Jenny tatakbo kasi si Vice Mayor Ted Bersaga yung magiging bagong mayor ngayon. But that's a possibility. But ang plano ko kasi may mga ethics complaint din ako laban sa mga ibang congressman at baka sila nga yung ma-expel ko because it's by vote. And the loyalty of Congress quickly shifts to those in power. Oo. Pinapangunahan ito ni Congresswoman Janet Garin. Nawala na yata ng pasensya, Medyo galit na siya. Pero okay lang naman. Okay lang. Very stressful situation talaga sa Kongreso ngayon. And I can understand her stress. Well, do you think it's self-inflicted? I mean, for you. Para sa akin o yung sa kanya? Are you stressed? Not really. Not really? Really? What's chill the lang. secret? Wala, normal lang. Because what's the worst that could happen? Patayin nila ako or pakulong nila ako. Like, everyone dies or everyone loses their freedom at some point. It's ultimately all inconsequential. Really? So you're fatalist. You're fatalist for the sake of freedom of speech and expression. Kumbaga, parang, I don't care what you do with me, but as long as I can get to say what I want to say. Parang ganon. Parang ganon. Ayun. Which they mistake for a problem in mental health. Siguro naisip nila yun because I'm very eccentric and iba talaga ako kumilos, iba ako mag-isip. At pag hindi mo kasi alam ang isang bagay or pag hindi mo kilala ang isang tao, lagi ka na lang mag-assume sa mga sinasabi nila. But there are also people who see what I do and understand me. At yun yung pinaka-importante naman. Okay. Like a girlfriend? No. No Masyadong girlfriend. busy ako pero I date casually. You date casually, I see. Well, people are interested, Sabi mo, Very interested. Some people understand you. So malay ko, baka naman merong the most understanding of all. My cats. Your cats. Yung mga pusa Let's ko, go very to that. understanding sila. Okay. Itong pagiging animal lover mo is only for cats or you're an animal welfare advocate in general? Cats and dogs. Tapos yung mga exotic animals, I also like them. Animal preservation for endangered species. Tapos nag-aaral din ako on a wide variety of animal-related topics, zoology, and yung mga invasive species din. That's also one of the things I studied recently, like the lionfishes in the Gulf of Mexico or the Gulf of America, depending Dito on ka na muna sa Pilipinas. Ang daming kailangan dito sa Pilipinas, di ba? Pero hindi lang mga hayop and how they relate to each other in the food web, in their ecology. I also Ayun na nga mga kababayan, kung gusto yung panoorin ang kabuuan ng panayam na yan, itong si Ma'am Corina dito kay Congressman Kiko Barzaga, punta lang ho kayo dito kay Rated Corina FB channel, FB page. As always, maraming salamat po sa pag-support sa Page Update. Mag-ingat po kayo lahat. Malino natin Pilipinas. Maraming salamat mga kababayan.